share ko lang sa inyo na siguro maraming, marami pang di nakakaalam na na-disgrasya ako. Na-aksidente ako siyempre sa motor. Ah, last week po yun. Yung time na yun, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mukhang mukhang last na. Yung huling hininga ko na yung araw na yun. Salamat nga, nakauwi pa ako. Hindi ko kalain na madidisgrasya ako noong time na yun na bibili naman ng sabon para para gamitin namin. Bumbaksak ako, sumemplang ako sa salita. Tumama po yung, buti lang nag-helmet ako dahil hindi ko mag-helmet kapag nasa subdivision lang namin eh. Nag-helmet ako, tapos bagsak po ako, tumama po sa akin matindi yung bandang ribs ko po. Kapit po sa akin isang kabataan po doon. Kuya, ano nangyari sa'yo? Okay ka ba? Iningin dibdib ko. Parang pinush niya ako gano'n. Biglang, on time, biglang isang hinga lang, parang bumalik yung hininga ko. Sabi ko nga ito na ba yung huli? Ganito pala yung yung time, yung naranasan kapag yung kukunin ka na. Naiyak ako bigla. Sabi ko, Lord, alam ko, Lord, hindi ko pa time. May purpose ka pa. Dahil binigay mo pa sa akin itong buhay na to. Alam ko, gagamitin mo pa ako. Kundi man sa church, sa ibang bagay. Natutuwa ako na, yun nga na, nagpa-x-ray ako. Sa doktor, siyempre, na ako masakit yung dibdib ko, tsaka ribs ko, buong katawan ko masakit na. Hindi ako makahinga. Nagpa-x-ray po ako, ang salita, napadoktor po ako. Yun nga, biglang sabi niya ang nangyari pa, ang tagal pa lumabas ng resulta ng x-ray. Umabot po ng 1 week. Isang linggo pa ako nagtyaga sa sakit, kung ano yung nararamdaman ko. Nagpipray lang kami na huwag sanang maging malala, huwag sanang may mabali, something man ganon. Iyon, grace ng God, nakita ko na yung resulta, walang bali. Kahit anong bali, wala daw fracture na nakita. Praise God. Sabi ko, Lord, totoo nga Diyos ka. Sabi nga doon sa binasa ko, magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon na binigay niya. Dahil alam niya na may gagawin pa ang Diyos sa iyo. Kaya naniniwala ako sa oras nito na sa lahat sa atin, ano bang problema na dinadaan natin, kung ano man dinadaan natin, suliranin, pagsubok, may purpose ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, aalayan natin ang Panginoon ng papuri, kadakilaan para sa Kanya. Magsitayo po tayong lahat. Oh, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras nito. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo, sa kaligitnaan, Panginoon. Dahil alam namin na nandito ka, Panginoon, sa aming kaligitnaan upang makipagsaya, makasama sa amin, Panginoon, sa habang ng kaligayahan sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa kalusugan, sa blessing, sa lahat-lahat, Panginoon, na natanggap namin. Nandito kami, Panginoon, upang kami magpuri, upang ikaw dakilain sa araw nito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Oh, hallelujah, Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. We worship your name, Lord. Amen.
sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Isang pa, Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito kahit sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. oh my God. Hallelujah, Lord. Walang hanggan katapatan
Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, purihin ka, Panginoon. Luwalhati ka, Panginoon. Nakilain ka, Panginoon, sa oras ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Woo! Amen. Patuloy natin yung puhin ng Panginoon. Ikaw ang number 1. Amen. Woo! Woo! Amen. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number 1 sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, pagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Napayapa ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang
Ang lahat ay magsasaya. Hey! 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 Woo! Hey! Hey! Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Napakalaya! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, kapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey! 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 Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. So, pinag-usapan natin po ang pagsamba, ang worship last time. Tutungo po tayo sa isa pang ginagawa natin na dapat po nangyayari sa church. At ito po ay ang pananalangin. Okay, so nandun po tayo sa, yung unang point po natin, kaya po tayo napunta sa church is to draw near God. Mapalapit tayo sa Diyos. To draw near to God. Okay, ng distansya yung ating puso. Pag ito po ay hindi ay sa Diyos, nararamdaman natin, di po ba, parang malayo ang Diyos. Pero hindi, nandyan ang Diyos. Dumidistansya yung isang libutan, inilalayo tayo. Hindi na po ba natin, inaatras tayo. Kaya nga po, ang isang pwedeng magpalapit sa atin, doon sa presensya ng Diyos, yung pagsamba. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Kasi, totoo po, yung sabi ng kanyang salita, He inhabits the praises of His people. Pinapanahanan niya ang pagpupuri ng kaniyang mga anak. Okay ho, naintindihan natin. Ganun din po sa panalangin. Ang Diyos po ay palaging nandyan. Pag tayo po nanalangin, mga kapatid, narinig agad niya yon kasi He is everywhere. Okay po ba? Pero, tandaan po natin, hindi ganong kadali kasi kung merong isang bagay na nahirapan tayong gawin, yung tayo mananalangin. Agree ba kayo sa akin? Wala po atang Kristiyanong hindi nag-struggle sa pagpe-pray. Siguro mas madali tayong mag-worship. Pero hindi niyo po ba naisip bakit pagdating sa pananalangin, katakot-takot na mga hadlang or hindrances o mga excuses tayo bakit hindi tayo nakapag-pray? Why is that? Kasi po hindi natin kino-compare ang worship sa prayer. Hindi natin sila pinapaglaban. Hindi sila po nakikipagkompetensya sa isa't isa, hindi po. Kung mahalaga po ang pagsamba sa Diyos, mahalaga din po yung pananalangin natin sa Kanya. Never po na pitong gali sila, hindi po. Lagi pong magkakasama yan. Pero worship sabi po, inuna po natin yung mag-minister sa Diyos. No, kasi po siya yung bida dito. Siya po yung audience natin. Hindi po tayo yung audience, so siya po yung audience natin. No, siya po yung nakikinig sa atin. Siya po yung tumitingin sa atin. Kanina po, tinitingnan tayo paano ay sumaba, paano tayo mag-utter ng papuri, paano tayo tumugtog, paano tayo response sa praise and worship habang nagpupupo tayo sa Panginoon. Amen ho? Nag-siya sa trono, haganyan ng Diyos, marahil. Dinadama niya. Tinetreasure niya ipagsama ng kanyang mga anak. Amen po ba? Kaya ulitin ko yung mga ginawa dito ng juniors kanina, yun ay very pleasing to God. Tatlong ginawa natin, amen po? Assuming na mulang sa ating puso. Okay ho? Ngayon po, sa pananalangin, no, mga kapatid, bakit
Kailangan natin ito maintindihan. Okay po? Sabi po sa Jeremiah 29, verse 12 to 13, "Then you will call on me and come and pray to me. Then you will call on me and come and me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Okay ho? Tandaan niyo po, no? With all your heart. Sabi po natin, sa pagsamba, ano ang unang ingredient na kailangan? With all your heart, di ba? Kasi nga, sa pagsamba natin, ang isang intensyon natin mapalap sa Kanya na totoo. At una pong pagbubukas ay pagsamba. Pero dito sa panalangin, sabi ng Diyos kay Jeremiah, sabi niya sa Israel, tawagin niyo ako, tumawag kayo sa akin, lumapit kayo sa akin, manalangin kayo, makikinig ako. At pag hinapin niyo ko ng buong puso, matagpuan ako. So, lagi kong nandun yung kondisyon. Where ito as Old Testament o New Testament, ang Diyos po, neto siya yung pangako. He is faithful to His promises. Nagkakaproblema lang pa kung tayo lulapit sa Diyos. So, kapag nawala ng taus-pusong pag-apit, kahit yung faithfulness ng Diyos, di yung epekto. Kasi gusto niya po, taus-pusutin tayo lumapit sa Kanya. Kaya sabi diyan, "You will find me when you seek me with all your heart." Ano pa kasi po? Sa Psalm 145 verse 18, "The Lord is near to all who call on Him." Yung isa tapong call, ang po itawag sa panalangin. Okay? The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Sabihin with sincerity pa rin. Okay? So, lagi pong nandun lang, kapag hindi pa ng Diyos, mas maganda sa lang sa natin. English ba yung nalangin? Mahaba pa yung nalangin? Mas iba tayo manangin? Puno pa ng mga quotation verses. Sabi niyo po sa inyong salita, doon ba nadinig ang Diyos? Mga kapatid, ang untasyon, pagkagan ng Diyos, tumatabo pa sa kanyang buong puso. Yan po ba? Isuko ka tayo, umaawit o sumasamba, nagmula ba ito sa ating puso? Okay ho? Tingnan po ito. Sa mga area po, pag tayo po nananalangin, una natutuwa ang Diyos kasi pinapahayag natin, pinapakita po natin sa posture ng panalangin natin na umaasa po lamang tayo sa Diyos at wala na tayong inaasahan kundi siya lamang. Amen po ba? Kaya po, pag ganoon, wala pong dahilan para hindi kumilos ang Diyos. Wala pong dahilan para hindi siya duminig sa atin. Kaya nga sabi ng awit, evening, morning, and noon, will I pray to you or call to you. Ang sumunod doon? And cry. Tapos ano sumunod? Di ba? And He will hear your voice. Di mo ba? So, kaya ang panalangin po, hindi lang para pag nasa church tayo, kundi anytime, any season ng buhay natin, pwede po tayong manalangin. Amen po ba? Kaya po, wag po nating babaliwalain yung mga opening prayer sa church. Mga closing prayer sa church. Yung pong mga prayer ng mga group natin, wag po nating babaliwalain. Kasi po, unang dapat nating tandaan, ang nilalapitan natin ay Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang lumikha ng lahat-lahat. Hindi po siya basta-bastang Diyos. Pag lumapit po tayo sa Diyos, kailangan pong isipin natin, Diyos itong makapangyarihan. At hindi nga ako alabok Kung merong mas malit sa alikabok, ganun po tayo sa Diyos. So pag lumapit po tayo sa Diyos, kung pa tayo sumamba ng buong puso, lumapit po tayo ng buong puso sa Panginoon, buong kababahang loob sa Panginoon, diringgin niya po tayo. He who humble himself will be exalted by the Lord. Amen po ba? Kaya po, pag sa church, nagpe-pray po tayo. Kaya next Sunday, pag narinig po natin, mga kapatid, na tayo po ay manalangin kasi po, in 5-minute time, tayo po ay mag-umpisa na, pwede na po tayong manalangin. Seryosohin po natin yon. Amen po. I-set aside natin. Kung nag-cellphone tayo, ibaba muna natin. Kung nagchichikaan tayo, tumahimik muna tayo. Manalangin po tayo. Amen po ba? Malaking bagay po sa Diyos yun. Kasi pag ginawa po natin, ibig sabihin, naniniwala talaga tayo na siya lang ang kailangan natin para makakilos siya sa church natin. Hindi yung talent natin. Hindi yung galing ng preaching. Hindi po. Diyos lamang. Wala nang iba. He is faithful. Tagalog. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin, yung pag-asa at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Saan natin makikita ang pangako ng Diyos? Sa ulap po ba? Saan? Sa kanyang salita. Lalo ngayon kasi meron na pong kanyang salita, written na. Sa early church po,
Pastor, paano nga po pala sila, paano po nagpe-preach yung mga apostle? Wala namang New Testament. Tama po, wala pang New Testament nun eh. Paano sila nagpe-preach? Naalala niyo po ba, ang sabi ng Lord bago siya umalis? Sabi niya, aalis ako, kailangan akong umalis, pero ipapadala ko ang Espiritu Santo at ituturo niya sa inyo ang lahat ng mga bagay at ipapaalala niya sa inyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Gets po natin? Bukod doon, ang tinuturo po sa early church ng mga apostles, ni Barnabas, yung pong sa Old Testament, kalimitan po doon yung mga hula sa pagdating ng Panginoon. Kaya po, halimbawa, bigyan ko kayo ng senaryo. Halimbawa, nag-uusap si Peter at si John. Halimbawa, Peter, anong i-preach natin sa linggo? Ewan ko sa'yo, kasi magkaiba naman yung pinagbiministra nating church. Oo nga dyan ano kaya? Mag-pray na lang tayo. So ano mangyayari ho? Magpa-pray ho yun. Tapos may ipapaalala ang Espiritu ng Diyos doon sa mga turo ng Panginoon. Halimbawa, ang na-impress kay Peter ay yung Matthew 5. Blessed, di ba? Ano yun? Yung Beatitudes. Yun ho yun. Kasi wala pa hong written. Hindi po yung kagaya natin, sabihin ko, buksan po natin sa Hebrew. Walang bubuksan po yung mga hindi naman sila pwedeng buksan po natin ang scroll. Hindi, ang scroll ang nakakahawak lang ay yung nasa synagogue. Hindi nyo pwedeng hawakan ng scroll. Masyadong banal sa kanila yon. Yung pong mga scroll, di ba? Yung nakabilog. No? Ang mamahalo nun. So wala pong means para Wala po silang, makikinig lang talaga sila. Kaya ang sasabihin ni Peter, ang sabi po ng Panginoon, nung kami nang siya po inaririto pa, tinuruan niya po kami. At mapapala daw po ang may takot sa Diyos. Kasi makikita nila ang kaharian ng Diyos. Halimbawa, yun po yung mga preaching noon. Makinig po ba tayo mga kapatid? Until maisulat na yung New Testament hanggang sa panahon natin. Okay? So, mahalaga ang worship, mahalaga ang prayer sa congregational gathering, mahalaga din ang paghahayag ng salita ng Diyos. Okay, sabi sa Proverbs chapter 4 verses 20 to 21, My son, pay attention to what I say. Turn your ears to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Palaging within your heart. Okay? Ang sabi po sa Tagalog ng Hebrews chapter 4 verse 12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at spirito, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na naiisip at hinahangad ng tao. Ganun po ka-powerful ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ganun po ka-powerful. Kaya po yung pinapakinggan natin na salita ng Diyos, yung kinukot ko pong mga salita ng Diyos, puno po yan ng kapangyarihan. Puno po yan ng purity. Puno po yan ng perfection. Kasi galing yan sa Diyos. Amen po ba? Kaya ang unang pwedeng gawin ng salita ng Diyos ay expose ang puso natin. Saktan ang puso natin kung kinakailangan para tayo po ay mahubog ng Diyos. Pero ganun din ang salita ng Diyos, may kakayanan siyang mag-comfort sa atin, magpalakas sa atin, mag-sustain sa atin. Amen po ba? Nung panahon pong yon, nung sinusulat ito, ang isang bagay na na-anticipate palagi ng mga Christians during sa first century, ano kaya ang mensahe ngayon? Bakit po, Pastor? Kasi nga wala silang Bible. Kaya punong-puno sila ng excitement. Ano kaya? Ano kaya sasabihin sa atin? At marahil sa puso nila, sana mahipo ako. Sana para sa akin yun kasi kakukulong lang ng asawa ko. Sana para sa akin yun kasi kakukumpis ka lang ng aking negosyo. Ganun po sila. Ganun po ka-excited sila. Kaya masyado pong big deal po doon sa author ng Hebrews. Nung nakikita niya,
nananamlay na sa pag-attend yung mga ano. Kasi, ibig sabihin nun, nawala yung excitement, nawala yung focus sa Diyos, nawala yung zeal sa paglilingkod at pananampalataya. Tandaan po natin, mga may ginagamit na rito ng mga Kristiyano rin. Kasi may present worship din sila. Ay, malamang may worship leader. Tama po ba? Malamang may mga crude instruments sila, yung pinakasimple. So, apektado po lahat during that time. Ngayon po, yung mga natitirang konti, nagkakatinginan na lang. Dati, itong rong ito, meron pa. Ngayon, kalahati na lang. Nung sumunod, nawala na ito, kayo na lang. Nagkakatinginan na lang. Susunod, siguro, baka susunod, mawala na rin. Yun po yung iniiwasan ng author. Sabi niya, hindi, magpatuloy tayo. Let us persevere in our faith. Kasi chapter 12, di po ba, looking unto Jesus, what? The author and finisher of our faith. Dire-diretso po yan. Mula chapter 10 hanggang 12 yan. Dire-diretso yan. Sa chapter 11, di po ba, tungkol sa faith, tama po ba? Kasi nga, masyadong tinatamaan ang panampalataya ng mga Christians that time. Kaya, napakahalaga po sa kanilang salita ng Diyos. Gaano kahalaga sa inyo ang cellphone? So, nagsasabi mong halaga ang cellphone. Bakit ayaw nyo magpakatotoo? Magpakatotoo kayo. Mahalagang internet. Naputulan ako kanina. Sabi ko, bakit ganun? Kasi hindi ko alam, 22 na pala, 18 dapat. Kaya inisip ko, akala ko, February 15 lang ngayon. Hindi, ano ba ngayon? April 15. Yung pala, 22 na pala. 21. 21. Naku, putol. Mamaya, babayaran ko na lang. Ay, mahirap, di ba? Bahagi na, di ba? O kayo mga kabataan, nagmamaktol nga kayo pag walang internet, di ba? Paano ako makakapaglaro? Di ba? May nagsabi na ba sa inyo, kung nawala ng internet, paano ako makakapag-devotion ito? No? Meron ba ganun? Paano ako makakanood ng praise and worship nito? Ganun ba kayo? Ganun ba kayo? Di nga. Ha? Di ba? Sana ganun, di ba? Sana ganun. Paano ba ako makakapag-devotion? Paano ko ba maano yung buhay ni Paul? Wala akong internet. Hindi, kung paano ba yan? Yung chat ko, hindi ko ma-chat ngayon. Patay tayo. Di po ba? Sino yun? Di po ba? So, kita nyo, may mga essential sa buhay natin. Di po ba? Mahal natin yung mga mahal natin sa buhay. Pag nalalamig sa pananampalataya, disturb tayo. Tama ba? Ano tayo, no? Naliligalig tayo. Kasi essential sila eh. Mahalaga sila eh. Ganun din po, mga kapatid. Kung mahalaga yung mga bagay na yan, pinakamahalagang salita ng Diyos. Everything that comes from God is crucially important. Lahat po ng galing sa Diyos, mahalaga. Walang hindi. Wala pong bargain sa Diyos. Wala pong sale sa Diyos. Wala pong garage sale sa Diyos. Everything mula sa Kanya ay precious, vital, essential, precious. At lahat po yun para sa atin. Hindi po tayo binibigyan ng Diyos ng tira-tira. Hindi po. Pag sinabi natin, Lord, gusto kitang ma-experience, gagawin ng Diyos yun. Lord, gusto kitang ma-encounter, gagawin ng Diyos yun. Lord, gusto kong magamit niyo po ako sa ministry. Gagawin ng Diyos yun. Walang hindi siya gagawin kapag gusto natin siya ay maranasan. Lalo sa church setting. Amen po ba, mga kapatid? Sabi sa Jeremiah 23:29. Nasa na yun? Hindi ba't makapangyarihan ang mga salita ko? Gaya ito ng apoy na nakakasunog o ng martilyo na nakakadurog ng bato. Sa Ingles, is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks rocks in pieces. Gino mo, gaano ka-authoritative ang Diyos pag nagsalita. Sabi niya sa Israel, mahal ko kayo. Lagi ko kayong kino-comfort, lagi ko kayong inaaruga, lagi ko kayong iyayakap. Pero pag matigas ang ulo nyo, kung titigas ang inyong puso na kagaya ng bato, dudurugin ko yan.
kung ang inyong puso ay parang magiging wala nang pakiramdam, susunugin ko yan. In other words, sasabihin ng Diyos, hihipuin ko yan. Kahit na sa paraan na masasaktan kayo, gagawin ko yan. Sino dito napukpok na? Nagmamartilo kayo, kala nyo ang pako, daliri nyo. Daliri nyo na pala. Di ba? Sakit nun, no? Yung ano mo, yung kuko, di ba? Sino dito napukpok, ang sakit nun? Di ba? Ang tigas-tigas mo, pala, sablay. Di mo ba? Ang Diyos po, pag namalo, hindi sasablay. Pag nagmartilyo, pag hindi sasablay. Kung anong kailangan natin, yun ang gagawin ng Diyos. Kung kailangan natin ng comfort, yun ang gagawin niya. Kung kailangan nating ituwid, yun ang gagawin niya. Kung kailangan nating palambutin, gagawin niya yun. Kung kailangan niyang i-encourage sa'yo, gagawin niya yun. Lagi pong nasa context ang Diyos. Lagi siyang responsive doon sa sitwasyon ng buhay natin. Kaya nga sabi ng author ng Hebrews, dumalo pa rin kayo kasi magpapatuloy tayo sa Panginoon. Kasi ito ang kalooban ng Diyos. At yun ang isang reason bakit tayo dumadalo sa church. Hindi para magkaroon ng good feeling lang. Of course, masarap magkaroon ng good feeling, di ba? Sarap ma-encourage, sarap ma-sustain. Tama lahat yan, gusto lahat ng Diyos yan. But there are times, mga kapatid, minsan, pag narinig natin salita ng Diyos, china-challenge tayo. Niyuyugyug tayo. Kino-confront tayo ng salita ng Diyos. There are times God's Word comforts us. But at other times, God's Word confronts us. Hinaharap tayo. And it's up to us to decide ano gagawin natin. Amen po ba? Pero ang pinakamaganda, palagi tayong mag-yield. Opo, Panginoon, mali po ako. Amen po ba? Opo, tama po ang sa inyong salita, Lord. Dapat sumunod ako. Hear this. God's Word, di ba yan? God's Word passes only through a gateway in one's heart called what? Humility or brokenness. Diyan lang papasok ang salita ng Diyos. Pag tayo po ay merong humble heart. Pag sinabihan tayo ng Diyos, nag-impress sa atin, ang yabang mo, alisin na natin yung yabang natin. Amen po ba? Yabang mo, kasi ginagamit kita ang yabang mo. Pag narinig po natin yun, na-impress natin yun, kailangan sumunod na po tayo. So po ng Diyos, ang gateway po sa salita ng Diyos, yung humble, yung teachable heart. Salamat sa Diyos kung magaling po kayo. Salamat sa Diyos kung gifted tayo. Salamat sa Panginoon kung ginagamit tayo sa trabaho natin, tayo yung nagbibigay ng ganda sa company, tayo yung kaya nagkakaroon ng gain ng company dahil sa atin. Di salamat sa Panginoon. Pero wag po tayong magiging mataas. Pag naging mataas po tayo kasi hindi na tayo magiging teachable. Kaya kahit pag kinonfront po tayo ng Diyos, kailangan it's about time magpa-ayos po tayo. Ulitin ko. God's Word passes only through a gateway in one's heart called humility or brokenness. Sabi po sa Hebrews 3 verses 7, 8, 15, today, ngayon, if you hear His voice, do not what? Harden your hearts, as you did in rebellion during the time of testing in the wilderness. Context po nito, nung nagtigasan ng ulo ng mga Israelita sa palabas sa Egypt, sa wilderness. Thousands of years po yun, no? Tapos ito, keynote sa Hebrews. Pero kinote muna po ng Hebrews sa panahon ni David, Psalm 95. Tingnan niyo po, i-trace po natin history, no? Bakit mahalaga yung puso natin sa Diyos? Nangyari po sa panahon ni Moses, yan. If you hear His voice, do not harden your heart. Nangyari po yun, thousands of years ago, panahon ni Moses. Pagdating po nung panahon sa kingdom, nung may mga hari ng Israel, nangyari na naman, nagtigasan na naman po mga puso ng Israelita multiple times. So, kinote po yan sa awit. Sabi diyan, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Tapos, eto na naman po. Pagdating sa New Testament, sa Hebrews, inulit na naman. Kita niyo po? So, ang issue talaga, yung puso natin. Yun po yung issue talaga. Umpisa pa sa Old Testament, sa bayan ng Diyos. Sa New Testament, sa early church, yung puso ng mga
Christians during that time, tumitigas ng lalamig. Nawawala sa Panginoon. So, kinote yung ng Hebrews. O ngayon po, alay ko hindi lang, may mga sermon na tungkol dito. Hanggang ngayon, kinakote natin yung, do not harden your heart. 2024 na. So, ang salita po ng Diyos, hindi magbabago, hindi maluluma. Heaven and earth will pass away, but my words will remain what? Forever. Kaya may forever no? Yung salita ng Diyos, forever yan. Ang Diyos forever po yan. O lahat na tayo dito, never na tayo rito. Ang Diyos lang ang forever. Amen po ba mga kapatid? Okay? So, yun po yung expectin natin kapag naririnig natin ang salita ng Diyos. God's word can do anything. Pero huwag po kayong mag-alala. Basta nagpahayag ang Diyos ng kanyang salita at personally nangusap sa inyo, it's always for our own good. Palagi po yun para sa ikabubuti natin. Yun lamang po yun. Kasi ganun kabuti ang Diyos natin. Amen po ba? Amen. Amen. So, worship, prayer, word. Ito yung last. Ito yung last natin. Yung pangalawang point natin, una, to draw near to God, to be drawn nearer to God. Yung pangalawa natin, to draw near with one another. Yan. Mapalapit sa isa't isa. Sarap na may kaklose. Di ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, gusto kong kaklose kita. Sabihin niyo, yung close na close. Ha? Okay. Di ba? O, sa mga kabataan ba, okay pa rin yan? Sa mga Gen Z, yung mga close? Uy, close sila, oh. Siguro, ganito. Okay pa ba yan? Yung pa ba ang terminology ninyo? Sa atin, ganun, di ba? Close. Di ba? Close ba sila? Hindi pa, sir. Open yan. Okay, tingnan natin ang Gawa 2:42. Patapos na ako, mga kapatid. Sabi po sa Gawa 2:42, naging masigasig. Lagay ko na yung sa Ingles, no? Devoted. Sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Yung sinasabi ko kanina, mga teaching ng apostles. Sa pagtitipon, fellowship. Ito yung huling didiinan natin. Bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Yung paghahati-hati ng tinapay, ano po yun? Oh, dalawa yun. Una, communion. Pangalawa po, agape. Dahil po sa tindi ng persecution noon, nalulungkot sila, may time po sa kanilang worship service, nagdadala sila ng mga pagkain. After po ng worship, meron silang agape gathering. Ano po yung ginagawa nila sa agape gathering? Yun po, nagkakainan, katulad natin, puro kain tayo, no? Kadalasan after ng service. Ayan, agape. Kaya noon po, yung bring your own, Ha? Potluck, tama ba, ha? O, noon pa ho yan. Hindi natin inimbento yan. Di ba? May KKD na noon. Kanya-kanyang dala. Sasabihin ng preacher, kanya-kanyang dala tayo. Doon sa Kasi magkakainan tayo. Di ba? Okay ho? Agape gathering. Yung isang paghahati-hati ng tinapay, communion po yun. Okay? Yun po yung ginagawa nila. So, tingnan niyo po, no? Yung una, yung vertical. Mapalapit tayo sa Diyos. How? Sa worship. How? Sa prayer. Okay ho? Tapos, kailangan din yung horizontal. At yun ang nanganganib during that time kasi halos wala na magpalakasan sa isa't isa kasi nga po lahat tinatamaan ng pagsubok. Pero sabi pa rin ng author, kailangan magpalakasan pa tayo sa isa't isa. Okay, tuloy natin. Sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. So, 4 pillars po ito ng Christian Church. 4 na pillars. Alam niyo yung pillars? Yung poste o foundation. Worship, prayer, word, at ito yung parang nakakaligtaan natin o akala natin hindi mahalaga, fellowship. Sabihin niyo sa katabi niyo, pwede ka bang maka-fellowship? Totoo, ha? Okay. Kaya sa Hebrews 10:24-25, sabi, tingnan niyo na po ang Hebrews 10:24-25, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa, tingnan niyo po yan, fellowship,
sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan, in love and in doing good. Huwag nating pabayaan. Kita niyo po, yung word, strong po yung word na yan, no? Sa English, sa original. Huwag nating pabayaan. Ang illustration po nito, parang sa panahon ngayon, parang may gadget ka na gustong mabili, kamahal-mahal. Nabili mo ngayon, very excited ka. Tapos biglang-bigla nawala na yung zeal, di ba? Nawala na yung passion mo doon. Tapos pinabayaan mo na lang, hinayaan mo na lang, binaliwala mo na lang. O yun po yung termino. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon natin. Ano po yun? Fellowship. Gaya ng nakagawian na ng ilan. So yung iba ho, talagang ano na. Maraming iba bumalik na sa temple worship. Kasi kalimitan sa kanila, mga Hebrews na naging Christian. Nahirapan sila sa tindi ng persecution. Iba naman, lamig na lang, sa bahay na lang sila. So nabawasan po sila maigi. Okay? Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Tingnan niyo po yung term ko, kaya lay ko siya sa quotation kasi wala namang English na anothering. One another meron, but one anothering wala. Lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Ano yung huling araw? Marami pong context yan. Pero gawin na lang natin in a general sense. Yung huling araw, yung muling pagdating ng Panginoon. Palagi ko sinasabi sa inyo, during their time, ine-expect po nila, darating na si Jesus sa panahon nila. Si Paul, yung mga apostles, yun ang expectation nila. Kaya sa kanila, very near yung parousia. Hindi ho parusa. Ho. Pag sinabing parousia, yung second coming. Okay. Ano ba yung fellowship? Medyo bakit ano yung fellowship? Pag sinabing fellowship, anong naiintindihan mo dun, Len? Sige lang, yung basic lang. Chikahan. Hilig talaga kayong mga nanay sa chikahan eh, no? Kainan. Gathering. Ano pa? Oh, kung sasagot ha, siya nasagot, oh. Alam na yung points ko eh. Ano pa? O, kainan. Ano pa? Ano? B, letter B? Bonding. Okay? O, sige. Tama kayong lahat. May premyo kayo. Okay. No exact English word is sufficient for it. Pag translate po natin sa English, wala pong translation yung fellowship. Yan po sa original ay koinonia. Sabihin niyo po. Okay, koinonia. Koinonia. Kaya nung panahon nila, yan pong Greek na yan ay common language. So yung common Greek, hindi yung classical Greek ng mga philosophers. Kaya noon ang salitaan puro Griego. Kahit ang mga Hudyo alam nila yung Greek. Greek kasi kinalat ni Alexander the Great ang culture ng Hellenistic, ng Greece. Kaya sabihin nila yung usapan noon, may koinonia ba tayo? Sa atin ngayon, meron ba tayong fellowship? Sa kanila noon, meron ba tayong koinonia? Ayaw mo maririnig natin. Okay? At mahalaga sa kanila yung koinonia. Okay? So yung basic meaning is to have in common. Yung pinaka-basic meaning, to have in common. Magkaroon ng iisa lang. Di ba? Kaya po sa early church, di ba, yung mayayaman doon na Christian, binenta nila kanilang mga ari-arian para maging common na lang sa lahat. Kasi nahihirapan yung iba. So, to have one in common or to share, yun yung basic meaning talaga. Pero hindi pa rin makapture ng English. Hindi pa rin niya makapture, hindi niya kayang capturein yung lalim ng koinonia. So, eto. Pag sinabing koinonia or fellowship, tingnan niyo po, has the idea of one, yan po yan. Ganon siya ka-rich. Ganon kalalim po yan. Ganon kayaman ang salitang fellowship. Kaya kanina, itong praise and worship team, baka hindi nyo alam, nagkakaroon kayo ng koinonia kanina. In what sense, Pastor? Kasi united kayo. Together kayo sa pag-worship. Nag-share kayo ng inyong talent. Amen ba? Amen ba? Okay. Being with one another. Okay? Naintindihan po ba natin? So, ganun siya kalalim. Kanina, nung nagtuturo tayo, sa discipleship, mayroong koinoniyang nangyayari. So, bagamat ang isang meaning ng koinonia, kainan, chikahan, makitid siya. Palawakin natin. Ayan, no?
So yung mga gathering na maliliit, ang tawag po dyan, koinonia. Halimbawa, nag-prayer partner kayo, koinonia na yon. Koinonia na yon. Kasi having one in common. Ano yung, halimbawa, prayer partner kayo, ano merong common sa inyo? Nananalangin kayo. Koinonia yon. Ngayon po, sa mega churches, ito yung problema nila. Yung koinonia. So, anong dinidesign nila? Yung cell grouping. Sa Victory, mayroong VG, Victory Group. Kita natin yan sa mga, punta kayo sa mga Starbucks, nandun sila. Okay? Nag-ano sila. Hindi ko alam ang tawag sa CCF. Okay? Cell group. Okay, yung cell group na yan. Kaya, hindi yan bago ho, yung mga cell group, koinonia, noong pag ginagawa na nila yan. Ginagawa na ng early church yan. Yung cell group, koinonia tawag yan. Okay? Victory, VG, Victory Group. Ayun. Okay? So, bakit kinakailangan yun? Kasi nga, ang hirap sa mega church, paano mo pakakainin? Unlike, mga kapatid, nung early church kasi, maliliit, puro house churches, kaya parang pamilya. Ulitin ko, no? Nung first century, wala po yung ganito, yung ganitong, saan ka mag-church? Doon sa Tansang Luma, 3 ba to? 2. 3. Doon mag-church ako. Hindi, sa kanila ho. Saan pupunta? Doon sa bahay ni halimbawa ni Pakundo. Ni kapatid na Pakundo. Bakit? Kasi doon yung worship natin. Ibig sabihin, yung bahay ni Pakundo, ni Brother Pakundo, ay ginawa niyang church. No? House church. Kaya noon, puro house churches yan. Kaya ang ina-address dito ho, lahat ng house churches ang ina-address diyan. Nagagather ba sila, pastor, yung corporately? Yes, nagagather din sila. Kaya lang mahirap Kasi pag dumami sila, ang Roman authorities mapupuna bawal kasi yung sinasabi nila, Jesus is Lord Sa kanila kasi si Caesar ang Lord. Kaya bawal yon. Kaya hanggat maaari, yung kanilang gathering, hanggat maaari, private, maliit lang, sa bahay lang. Intindihan po ba natin? Kaya very personal po. Yung personal na positive, ang church during sa early church. Masyado sila talagang close. And it should be. Hanggang ngayon, dapat close tayo. Wala na nag-eme sa inyo. Dapat close tayong lahat. Oh. Hindi yung nasa isang team kayo, hindi kayo nagkikibuan. Walang koinonia doon. Nasa isang team kayo, nagpapa-impressan. Walang koinonia doon. Walang koinonia doon. You have one thing in common. Isa lang isinishare ninyo. Togetherness. Yung pain ng isa, pain mo. Hindi yung pain niya, kasi hoda ka, hindi ganon. Hindi ganon. Pag may pain ako, pain mo yon. Pag may victory ako, victory mo yon. Pag may struggle ako, struggle mo yon. Hindi, bahala ka, tigas ng ulo mo. Ang tagal-tagal mo mag-mature. Hindi ganon. Ganon ang koinonia sa kanila, mga kapatid. Amen po ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, it is as important as prayer, as worship, as the word, yung fellowship. Would you imagine, ako lang nandito, wala lahat kayo? Ba't ba ako naging pastor? Wala naman pala akong ikokoinonia dito. Hindi po ba? So yung lakas ko, lakas ninyo. Yung hina ko, hina nyo rin yan. And when we have that mentality, maiiwasan natin yung maging judgmental, maging critical. Ang ibibigay sa atin ng Diyos ay yung heart of compassion. A burdened heart sa isang kapatid na nahihirapan. Kaya sabi nung author, bumalik kayo kasi yun ang dahilan. Kaya gusto niyang bumalik, mag-fellowship ulit. Kasi lalong humihina yung church Lalong nawawala Kasi yung koinonia. Amen po ba tayo doon? Kaya, ulitin ko, hindi lang kayo tech group. Title lang yan Ministry lang yan Ano yung nasa loob ng tech group? Mga taong binili ng dugo ni Jesus. Ng worship team. Ng men's, ng women's. Ng anumang ministry. Sa Sunday school, sa anuman po, sa about siya sa atin. Hindi lang po tayo as a church, may pangalang SWCC. Hindi po, it's more than that. We are owned by Jesus Christ. We have been bought
by the blood of Jesus. Mahal po tayo ng Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Kahit ano nangyayari sa atin, kahit matigas tayo, mahal tayo ng Diyos. At ang gusto po ng Diyos, magmahalan tayo. Magparahayaan tayo sa isa't isa. Magdamayan tayo. Magtulungan. Amen po ba, mga kapatid? Yun po yung fellowship. Yun po yung koinonia. Kaya ulitin ko, kaya ako natutuwa kanina. Yung ginawa niyo pala, juniors, koinonia yun, ha? Ano yung koinonia? Letter F. Fellowship. Ibig sabihin kasi, ginawa niyo, nagsasayaw kayo, di ba? Common yun. Nag-gather kayo, di ba? Nag-practice kayo. Sino nag-practice sa kanila? Kayo, si Jello, tsaka si Isa, di ba? Kasi meron kami meron kami kanta nun, Avenue. Nung mabata pa kami. Avenue kami noon. Ewan ko ngayon, hindi ko nakalimutan ko na eh. Pero ganun ang tono, Jello Avenue. Ganun kami. Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin ng Jello Avenue. No, ang tagal na noon. Mga 70s pa yon. God bless you, kayo ha. Ministry nyo yan ha. You discover yourself dito sa church. Kayo. Ikaw Jason. I'm lalay ka nandirito. Lahat po tayo mahalaga sa Panginoon. So, lahat po tayo mahalaga sa Panginoon. Kaya sabi niya, umatin tayong lahat. Sabi niya kasi lahat mahalaga sa Diyos. Mahalaga. Bawat isa sa inyo, mahalaga sa Panginoon. Closing thoughts tayo. We gather as a church to extol Him and to have a personal encounter with Him. Unang-una po, ito pa rin ang unang-una. Kaya tayo nag-gather, nag-koinonia, nag-fellowship para isambahin siya, para unahin siya. Amen po? Yung pa rin yun. Hindi na yun mawawala sa number 1. And related to that, attached to that, is to have a personal encounter with Him. Amen po ba? Para magkaroon tayo ng personal encounter sa Diyos. Saan pwede mangyari ang encounter na yan? Sa worship, pwede nang mangyari. Sa discipleship, pwede nang mangyari. Sa paghahag ng salita ng Diyos, pwedeng mangyari. Kahit na sa closing, pwedeng mangyari. Kahit sa pagdating ng benediction, pwedeng mangyari yung encounter. Amen po ba? So, kailangan mag-expect tayo sa Diyos. Kasi faithful siya. Next. The local church or assembly is your own spiritual family. What? To? And be committed to. Nung panahon pong yun, yung paglipat-lipat sa mga churches, hindi yung problema ng hindi po yung problema ng early church. Why? Kasi po, during that time, ang focus po talaga ng church noon is dalawa lang to grow spiritually at to evangelize. Kaya po, sobrang focus nila sa Diyos at sa ministry, hindi na nagkakaroon ng mga personal na mga issues. Tapos yung koinonia po nila, yung house churches nila, masyadong close talaga. Pero nyo, sina Aquila Priscilla, mayayaman po yan Kilala nyo, Aquila Priscilla sa Corinto. Yung mag-asawang yan. Yung bahay nila, ginawa nilang church, no? Okay. Pero bukod doon, sumusuporta sila sa mga misyonero. Grabe itong mag-asawang ito. Grabe ang ministry nito. Kaya kung i-comment po ni Paul ito. But I was saying, mga kapatid, hindi nila kailangan yung kasi nasa-satisfy sila doon sa house church na kung saan nandun sila. Hindi sila OP. Alam niyo OP, di ba? Kasi hindi siya na out of place. Togetherness nga Di ba? Kaya, basta saan kang house church? Sa house church ako ni Brother Facundo. Di ba? Ikaw, saan kang house? Ako, kay Sister Paraluman, halimbawa. Di ba? Paraluman naman, no? Paraluman, yung artista noon, no? Okay. Ganun po sa kanila, mga kapatid. Ngayon, nakakalungkot di po ba? Nagtampo lang, lumipat na ng church. Hindi lang na personal lang, hindi na. Yun po yun yung malungkot ngayon. At palaging merong sasambot sa inyo, mind you. At maraming churches niya. Pero saan kayo tinawag?
Make up yourself. Make up your mind. Saan kayo tinawag? Doon kayo lalago. Doon kayo hipuin ng Diyos. Well, you can transfer to other churches. It's your freedom. It's your choice. It's your take. Pero ang tatanungin nyo, saan ba ako tinawag ng Diyos? Kaya sa kanila, hindi problema yung agawan ng membro eh. Kasi alam nila, saan ba ito tinawag? Si brother na ito, doon siya tinawag, doon siya. They praise the Lord. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? So, committed tayo to one another sa church. We love, hindi yung, we love the church, tayo yun. Okay? The one another theme is mentioned 60 times in the New Testament. 60 times? Ano yung one another? Bear one another. Burden, di ba? Okay? Pray for. Ano pa? Bigyan niyo pa ako. Ano pa? Forgive one another. Love one another. Uy, in love ka, ha? Biro lang yun, ha? Biro lang yun. Ha? Ano pa? Ano pang one another? Pray for one another. Dami yan, di ba? Be hospitable to one another. Ang dami yan. 60 times po yan. Ayun yung one another ring. Okay? Ginagawa po nila noon yan. Kaya yun ang nami-miss nung pastor ng Hebrews. Hindi ko malaman kung si Paul ba. Hindi malaman ng mga Bible scholars sino yung author No? Nami-miss niya po yung koinonia. At dapat po mamiss natin ang isa't isa. Dapat po. Kaya pag medyo may nawawala sa atin, nasa na kaya siya? Pag-pray nga natin, dapat ganun po attitude natin. Bahala siya. Kung wala, kung siya pumunta, ay hindi pwede ganoon, mga kapatid. Hindi po pwede ganoon. Dapat po. Di po ba? Ganun po sila ang early church. Yan po ang blueprint talaga ng church. Meron pa ba? Sister Ann? Ano pa? Okay. Ito yung last siguro, no? Ayan. The church as Christ's spiritual body is what? Deeply relational talaga. Kaya kayo na kayong hanap ng mga relasyon pa. Ito sa church, di ba? May relasyon tayo sa Diyos. Makontento na kayo. Kung pastor, ikaw na lang. Gusto namin may ka-related na na crush namin. Di ba? Deeply relational. Intensely relational po ang church. Di ba may relation tayo sa Lord? Amen? May relation siya sa atin? Amen? Close tayo sa Lord, di ba? O ganun din tayo. May relasyon tayo sa isa't isa, hindi pwedeng wala. Yung nga lang iba nga sa inyo, magpapamilya pa rito, di ba? Double relationship yun. Magkapamilya na, magka-church pa. Oo, di ba? Di ba kayo masaya? Andito yung family nyo, di ba? Oo. Maging mahinahon kayo, sabi sa Ephesians 4:2-3, sa one another, maging mahinahon kayo, magpakumbaba, maunawain, mapagpaumanhin. Next. Sa pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Okay? Okay, that's it. Next. Meron pa? Pagsikapan nating mapanatili ang pagkakaisa, unity niyo mula sa banal na Espiritu. Ang kahalaga ng unity during sa early church, lalo may persecution. Lalo din po ngayon, mahalaga yung pagkakaisa natin. Amen po? Sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Anong ibig sabihin? Fellowship or koinonia. Kaya pag nandito ko kayo sa labas, meron ba kayong koinonia? Matutuwa na ako. Alam ko, siguro fellowship yun. Gawin nyo naman yun. Sige. Kahit minsan mag-Greek kayo. Koinonia tayo. Ibig sabihin, fellowship tayo. Okay? And lastly, His church with all the imperfections is the beloved of God. Amen. Ito ang maganda sa Panginoon Hindi tayo perfect. Ang early church hindi perfect. Tayo, hindi rin. Pero with all our imperfection, personally sa akin, sa bawat siya sa atin, may mga nakikita tayong mga, kakainis talaga itong si sister na ito, nakakainis talaga itong si pastor na to. No? Tandaan po natin, may imperfection tayo. There are times, unity, togetherness, bonding becomes greater and deeper in the midst of a conflict.
Minsan mas malalim pa eh. Kapag napaparayaan natin ang isa't isa, napapatawad natin ang isa't isa, nagiging patient tayo sa isa't isa, lalong lumalalim yung ating samahan. Pero nandun pa rin yung imperfection natin. May masasabi kayo sa akin, may makikita kayo sa akin, may makikita ako sa inyo sa bawat isa sa atin. We are all imperfect. We are just forgiven, but we are not perfect. Pero salamat. Sanay ang Diyos magmahal sa mga imperfect na tao na kagaya natin. Hindi siya nagsasawa, hindi siya napapagod. Because this is His church. Amen? I will build my church, and even the gates of hell will not prevail over my church. Amen? So mga kapatid, beloved po tayong lahat ng Diyos. And gusto niya po magamit tayo ng Panginoon. Gusto niya po ma-drawn closer tayo sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Lord. Bless you, God. Amen. Ano susunod? Mamaya na ako mananalangin. Okay. Sige. Ang birthday celebrator natin last week ay ang bibigay ng si Jinel ba nga? Siya po ang mag-sermon uli. Hindi po. God bless you, Sir Jinel. Ang tithes and offering kasi mahalaga to at tinuro ng Diyos na ibigay natin yung ating 10% ng lahat ng kinikita natin. Ang Diyos nga mabait kasi 10% lang ang hinihinga, yung 90% sa atin na yon. So, ito ay command niya. So, kailangan nating asundin para tayo ay mapagpalak. Ang tithes and offering ay ito ay isang pagbibigay kay Lord dahil ito ay talagang para sa Kanya. Kasi yung blessing na binibigay sa atin ay mas higit pa. Ang tithes, utos ito ng Lord na ibigay natin yung 10% ng lahat ng ating tinatangkilik sa buhay. And then yung offering is yung nais nating ibigay sa Lord liban doon sa ating ikapu. Para sa akin is yung mga blessings po na tatatanggap natin is binabalik po natin kay God ng bukal po sa puso natin. So, nagsimula ako mag-tithes when I was 35 years old. So naaalala ko ay 12 years old ako kasi tinuruan na kami ni nanay kung paano sa baon namin kung paano kami na-tithes. Nagsimula ako siguro around 17 years old nung natuto ako mag-tithe. Nung 10 years old po ako kasi yung mga adults po na encourage po nila ako na magbigay po pabalik kay God. Hindi sa monetary reason lamang. Marami kasing reason ba't nagta-tithes ka. Ay, unang-una pinapalo mo yung Lord. Meron ito spiritual, meron ito sa health, at saka marami pang bagay. Nagta-tithes ako kasi yun yung para kay Lord talaga dahil yung mga biyaya niya ay sapat at dapat lang na ibigay. Unang-una, siyempre, bilang pagsunod sa utos ng Lord na ibigay yung ating tithes and offering. At bilang pasasalamat na rin sa Panginoon sa lahat ng blessing na binibigay niya sa akin. Nag-tithes po ako kasi kagaya po sa mga sinasabi ng mga adults na yung mga blessings po na binibigay natin is babalik at babalik po sa atin. Maraming salamat po sa mga ginamit, mga sharing knowledge and journey nila sa Tayo to summary po, yung video ko, hindi limit yung age. Kung bago ka man sa church, o matagal ka na nagsuserve, or matagal ka nang ma-attend, hindi rin to dahil sa estado natin, working ka o estudyante ka. Ang tinitingnan ng Lord yung heart natin, yung may balik natin yung favor and blessings na pinabigay niya sa atin. Pray po tayo.
Panginoong Jesus, salamat po sa opportunity, Lord, na malaman namin yung meaning ng tithes and offerings. Salamat po dahil nakapakinig kami ng mga iba't ibang journey nila, Lord God. Dalangin ko, Lord, na i-bless mo po yung mga taong magbibigay ng tithes and offering, Lord. Kung may pinagdadaanan sila, Lord, may mga magkukulang man sila, Lord. Ikaw yung magpuno nito, Lord. Dalangin ko po na maibalik namin ng siksik, liglig at maapaw yung mga blessings na pinagbibigay mo sa amin. Salamat po, Lord. Tinataas ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magbigay ng tithes and offering dito po sa gitna ang entrance and sa gilid yung exit. Sa mga naka-online po, makikita po natin sa screen yung tithes and offering. We do still bank transfer po, BDO, BPI, China Bank, and GCash po. Para po sa ating announcement, wala pong nag-birthday ngayong week. Sayang hindi ako makakakanta. Next week na po ang ating SWCC anniversary with the theme of Praises to God of Wonders. Start po tayo ng 9:30 a.m. It's a whole day event. Sa afternoon po may mga activities tayo. Ina-encourage po namin na magdala kayo ng tumbler or ng kahit anong lagay ng tubig. Siyempre, lagyan nyo ng laman. Pero may provide naman kami ng water. Kasi lately, sobrang init. So, yung activities natin sa labas, so kailangan ng water. Ganon din po, magdala rin tayo ng extra t-shirt, yung comfortable clothes natin. Para, for sure, papawisan tayo at mag-enjoy sa gawain natin. Huwag po natin kalimutan din pong ipag-pray yung gawain natin sa Sunday, sa anniversary natin. May meeting po after the service ang org heads, tech group, tsaka worship team. Tinatawagan ko po si Pastor Alex para sa Thanksgiving prayer and talk. Liga, ikaw ang kumanta for all you've done. God bless you, Jinel. Mahihain ho talaga si Jinel, pero malaking breakthrough na yan, no? Napapunta niya na yan dito. Amen. God bless you. Praise God. Nandito na po tayo. Ulitin ko, nasa koinonia pa tayo. So, observe po natin yung huling part ng ating gagawin. Ito po ay Thanksgiving service natin. Ibig sabihin, Thanksgiving Sunday, I mean. So, yun pong may pagpapasalamat sa Lord na in the past week or 2 weeks maybe, na bless po kayo ng Lord, pinalakas kayo, hinil po kayo, anything po na gusto niyo pagpasalamat sa Diyos, i-declare po natin publicly. Ang ibig kong sabihin, punta po tayo sa harapan, huwag po tayong mahihiya, no? Sabihin natin, Lord, tatayo ako sa harapan kasi gusto kong i-declare how good you are to me, how faithful you are to me. And ibalik po natin sa Lord yung pagpupuri natin sa Kanya. Shall we all arise as we sing this song? We give thanks. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Tayo pong lahat tayo umawit. For all those things that we don't understand, we come by faith and place them in your hands.
we give praise. For we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise. For by faith we know your grace to see us through. We give thanks, we give praise. For we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise. For by faith For the we last know time, your let us grace give to thanks to see our us God. through. Oh Lord, we give you thanks. We give thanks, we give praise. For we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise. For by faith we know Yes, one more time. One more time for our God. Oh, you deserve our praise. Oh, you deserve our thanks, oh Lord. Oh, we bless you. For we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise. For by faith we know your grace to see us through. For by faith we know your grace to see us through. For by faith we know your grace to see us Amen, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Amen. Lord, we give you thanks. We give you praise. Yung po yung sabi ng awit, pero hindi lamang po yung sinasabi ng awit. Sinasabi din po ng aming mga labi, ng aming mga puso, ng bunahing pagkatao. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa iyo, Diyos, sa lahat po ng mga ginagawa niyo sa buhay namin. Narito po ang inyong mga anak, O Diyos, na sa iba't ibang kadahilanan na dito po sila sa harapan para po itaas po kayo, O Diyos, sa mga pagpapala na ginawa niyo po sa kanilang buhay. Marahil kalakasan, marahil nag-birthday po sila, nag-anniversary sila, pinagaling niyo po sila sa karamdaman. O anumang bagay na limitado sa kanilang buhay, binigay niyo po sila ng katugunan. O Panginoon, salamat po. Lagi po, O Diyos, na merong pagtugon sa iyo. Kaya Lord, lumalapit kami ng may pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo sa oras na ito, aming Ama. At salamat, O Diyos. Alam po namin na natuwa po kayo, na-please po kayo sa ginawa namin. Pag-o-honor sa iyo, tataas po sa iyo dahil di namin nakalimutan na ibalik sa iyong pagpapasalamat at pagpupuri, O Diyos. Kaya purihin po kayong patuloy sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin. Dalangin po rin namin, O Diyos, si Juris o si Juju, aming ama, na hindi po nakasimba ngayon ang family ni Jane dahil po may sakit si Juris, O Diyos. Tinataas po namin siya sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Gawad niyo po ang iyong mapagpalang kamay at dumaloy po ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Sa oras na ito, O Diyos, mag-manifest po yung healing and health sa buhay po ni Juris, sa kanyang physical body, at dumaloy po yung kalakasan at recovery na nagmumula sa iyo. Hindi lamang po kay Juris, kahit po yung ibang nasa online na marahil hindi nakarating dahil may karamdaman sila. Asasin mo po sa aming kalagitnaan na meron ding nararamdaman sa kanilang katawan. Sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesus, let your healing touch flow. Maging kay Kylie, O Diyos, gumaling po siya sa kanyang naramdaman kanina. Salamat, O Diyos. You're the healer, Panginoon. You're our Jehovah Rapha, sabi na iyong salita. And you never change, Panginoon. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng mga limitasyon na ibinigay namin sa iyo sa oras na ito.
Marami pong salamat. And dear God, salamat sa oras na ito, sa koinonia na nangyari sa amin, sa fellowship namin, through worship, through praise, through prayer, through your word, sa aming assembly, sa aming giving, Lord. Sa aming pagkasama-sama, marami pong salamat. Pinupuri po namin kayo. Mahal mo po ang iyong church. Mahal niyo po ang bawat isa sa amin, dear Lord. Kaya po nawa ma-inspire kaming patuloy na sumunod at maglingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos. At sa aming paghiwa-hiwalay sa oras na ito, pansamantalang iyong mayamang pagpapala ay sumabawat isa po sa aming lahat. Ang ating Panginoong Jesucristo, na sa Kanya nagmumula ang biyaya at kaligtasan, sa ating Ama na ang lahat ng kabutihan, sabi ng Kanyang salita, ay nagmula lamang sa Kanya. Ganon din ang Kanyang pag-ibig na kailanman ay hindi magbabago. Sa Espiritu Santo na nangungusap sa puso natin, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng pagtutuwid kung kinakailangan. Sumasama sa atin sa lahat ng oras. Ang mga pagpapalang spiritual na ito ay bawat isa po sa atin sa oras na ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at tayo pong lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Nandiyo po si Brother Alan. Awitin po natin, Oh, I love you with the love of the Lord. Sana po mabati natin ang bawat isa. Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with Sige the po, love kamayan natin yung of bawat the isa. Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. The glory